Magandang araw mga kamaster at magbibigay lang ako ng maliit lang namang opinion tungkol sa mga nangyayari ngayon sa Canada. Pero teka, nahihirapan akong may headset. Parang hindi ko marinig yung sinasabi ko. Dali lang ha. Okay, ang issue kasi ngayon lahat ng mga tao, mga na may hawak na tourist visa, yung temporary resident visa, kung tawagin. Lahat sila ngayon ay hindi na pwedeng magtrabaho. Dati kasi, nung magkaroon ng pandemic, nagkaroon dito ng isang programa na lahat ng mga tourist na nandito at yung mga pupunta rito ay pwedeng magtrabaho. Sila ay maghahanap ng employer, magbibigay sa kanila ng permit to work. O yung LAMIA, mag-a-apply ng LAMIA ang employer para makapag-hire sila ng mga temporary working. Anyway, ay kuwan, dahil dumami yung mga tao dito, especially mga Indian, saka mga Pilipino rin, unti-unti nawala na ng trabaho o humina o parang yung mga citizens saka mga PR ay parang hirap na hirap makahanap ng trabaho. Kasi nga naman yung mga eh, mga tourist ay nagtatrabaho na sa mababang halaga, siyempre pipiliin ng employer yung mga ganun. Dagdag pa doon, meron din tayong mga tinatawag na international students na napakadami, no? Na sila naghahanap din ng trabaho. Ngayon, ang batas ngayon na ibinaba noong August 28, hindi na pwedeng magtrabaho ang mga turista. At lahat ng mga nag-aaral dito na international student ay papauwiin. Yun ang napanood ko sa balita. Ano? At hindi lang yun, pati yung mga temporary workers, yung talagang legit na nagtatrabaho dito ng mga temporary workers ay wala na rin, papaalisin na rin sa parang this coming February. Tinatapos lang. At saka yung mga graduate ng mga students ay pauwiin. So maraming mga estudyante, mga international students, karamihan kasi sa mga nagre-react at nagrarally dito ay mga Indians. Yung mga Pilipino hindi masyado. Pero napakadami kasi ng Indians dito. Mga taga-India na mga estudyante na gustong ma-extend yung kanilang stay dito. Medyo mahirap yun. Okay, anong opinion ko dito? Dahil ako ay nakatanggap ng tanong kung ano raw aking opinion at anong dapat gawin. Mukhang mali ako sa posisyon para magsabi. Kasi ako ay galing sa pagiging turista. No? At masakit naman sa dibdib sabihin ko na sige, umuwi na kayo. Samantalang ako ay dating turista, ngayon ay isa ng permanente residente. Kaya lang, anong magagawa natin, batas talaga ayun. Hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung mga pwedeng gawin kasi nasa social media tayo. Pero marami mga tao gumagawa ng mga desisyon. Iba nagko-cross country, pumupunta sa US, no? At doon sila lumilipat. Yung iba naman ay umuwi tapos magre-reapply daw sila kasi ang kapalit naman nun is yung mga caregivers natin ay pag nag-apply dito, automatic paglapag sa airport ay sila ay permanent resident na. Pero marami yung requirements na kailangan. Kasama na yung mga English exam. So kung galing ka sa Pilipinas, so marami kang dadaanan na proseso bago ka makarating dito. Ang bansang Canada ay hindi naman siya isang paraiso, no? Ito ay nakikita ko nga na ito ay parang isang napakalaking kulungan para kayo magtrabaho, no? Kaya hindi ko rin alam kung paano ito tutugunan sa aking mga opinion. Yung una kong video, sabi ko, di mag-asawa kayo, di ba? Hindi rin ganun kasimple yun dahil napakahirap. Ay, ewan ko ano ba. Ba't ba ako nag-video? Hindi ko rin pala alam ang tamang desisyon.
Pero ako'y naaawa sa mga kapwa ko mga Pilipino at ibang lahi rin na nandito sa Canada naghahangad na maging PR. Pero siguro ang pinakamagandang gawin is dun tayo sa parte na legal tayong kikilos. Pagkatapos ng termino ng inyong mga visa ay uuwi ng Pilipinas para mag-reapply. Kasi wala rin naman mangyayari kung mag-rally ka sa labas at isigaw mo sa gobyerno na ikaw ay extend. Hindi ko yun sinasabing mali, pero sa akin ay hindi naman yun tingin ko papainggan. Ngayon, iba naman is kung magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng mga usapin ng personal at may makilala at magkaroon ng mapakasal, ay isa yung biyaya o isang blessings kung merong ganun. No? Hindi na rin pwede kasi yung para maghahanap ka ng employer, direct ka hire tapos kukunin ka ng employer, bibigyan ka ng lamia, hindi na yun pwede mangyari dito ngayon. Kasi ang priority ngayon ng ating gobyerno sa Canada ay yung mga permanent resident saka itong mga citizen na magkaroon ng trabaho. Siguro yun lang muna yung idea ko na wala naman ako naitulong sinabi ko. Kasi ang gusto ko lang naman ay mag-practice nitong aking video gamit ang Canva. Pero paano nga kaya yung mga international student na gumastos ng malaki, nagbenta ng malaki para umaasa sila na magkakaroon sila ng pagkakataon na maging PR dito ay sana magkaroon ng pagbabago yung batas, no? Na sana ay ma-accommodate yung kanilang mga kahilingan para sila makapagtrabaho o maging permanent resident dito sa Canada. Ngayon, ang problema lang kasi, ayon sa balita, ang nagpatindi ng problema, kaya nagkaroon ng mga aksyon ang mga departamento ng bawat opisina ng Canada, yung mga galing sa India na mga international students at kung ano-ano pa na mga tourist visa na nandito ay hindi totoo o fake yung ibang ginamit. Naging international student pero hindi sila nag-aaral kundi nagtatrabaho. Yung iba naman ay turista pero nagtatrabaho rin sila na wala namang permiso. Parang ganun. So parang naalaman iyon ng gobyerno kaya na yun ang dahilan kung bakit parang maraming mga permanent resident dito o mga citizen na walang trabaho dahil sa ganun. So kaya sila i-deport. So sa tantya, sa balita, mga 70,000 ay yung unang deportation na mangyayari ngayong February next year. Tapos, pahirapan na, lalo sila maghihigpit pagpasok dito ng mga meron pa namang international student pero napakahigpit na sa mga turista. Pwede pa rin mag-apply pero hindi na pwede magtrabaho. So, yun lang siguro at sana ay magkaroon ng solusyon ang ganitong sitwasyon sa Canada para maging win-win yung ating laban, no? Para tayong pabor sa bawat isa. So, yun lang. Para akong pastor.